Si Cesar Montano ay isa sa mga icons ng Philippine movie industry. Ito ay dahil sa kanyang mga pelikulang ginawa tulad ng Jose Rizal, Moro Ami at Bagong Buwan. Pero matagal na po siyang hindi nakakagawa ng ganitong uri ng mga pelikula. Kaya minabuti po natin na kumustahin siya dito sa kanyang tirahan sa Quezon City. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babaos channel. Sir Julius Babaw! Yes, sir! John Mark in the house! Sorry na ka sa mga fans mo. Hello. Kumusta po? Magandang araw po sa inyo. Ito po si Boboy. And first time, nandito po sa bahay, si Mr. Julius Babaw! Yes! So mag-home tour tayo, ha? Home tour? Tayo sa bahay mo para mapasyal mo naman ako sa iyong napakagandang bahay. Napakaganda wala. Bagit sa tayo ngayon, ha? Ang mga bata, ha? Ano sikreto? Dapat. Ha? Dapat. No meat. No meat? No meat. And every morning. Nagka-carbs ka? Kamote. Most of the time, kamote. At Kamote. black rice lang. Ganun lang. Black Grabe ang rice. bata mo tingnan, guys. Black rice. Bumata si Cesar. Bata, para bata din ng Ano? antingin. Okay, Buboy, nasaan tayo ngayon? Andi dito tayo sa aking library sa loob ng bahay. Yan. Ito ang aking opisina, library. Dito ang prayer room ko rin at the same time. Yan. Solo ko to. Wow. Walang pwedeng pumasok at manggulo at ayusin ang gamit ko kundi ako lamang. So lahat ng mga importanteng bagay sa buhay mo, dito makikita. Yeah. Most of them. Oo. Yan, Sige, yan, isa-isayin natin. Ano mga nakikita natin dito? Una. May mga Okay. gitara. History. Ito. Unahin natin to. Sige. Okay. Ano Ito. Anong significance niyan? Ito, ang regalo sa akin ni Miss Governor Vilma Santos. Well, sa VIP. Dati may show siya, di ba? Oo, Live. VIP. VIP. Isa ako sa mga guest host. Dati kaming mga lalaking nag-aartista ginagawang host Mga nakakapag-host. Ako naging guest host ako doon. At the same time, birthday ko, tamang-tama. Kaya regalo po sa akin to ni Miss Vilma Santos. Itong gitara. Anong year? Anong year? 1987. Oh my God! Ganun katagal! Oo. Ganun katagal na! Pero nauna po sa akin si Mr. Julius Babaw. Uy, sabay lang tayo. Uy, ano ba, Trip? Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on the summer's day with eyes that knows the darkness in my soul. Shadows on the hills. Ang ganda lang kasi Grabe! nanay ko yan. Si nanay. Tapos mga anak ko, makikita mo. To. Yan. Of course, dito sa mula sa kaliwa, si Angelo. Ito si Samantha, anak ko, namin ni Sunshine. Of course, ako, si nanay. Tapos si Cheska, yung youngest. Tapos si Angelina, si Butching. Mga dalaga na yung mga yan. Oo, madalaga na. Grabe, no? Si nanay, kamusta? Wala na si nanay. wala na. Yeah, she passed away 2016. Wala na. Pero dito siya nakatira noon. Dito ako nag-aalaga kay nanay noon. Tapos ano pa mga natin dito? Ito, si nanay mo rin to. Oo nga. Tapos mga kapatid ko. Grabe ka mukha mo, mga kapatid mo, ha? Si Noel. Si Romel, yung nag-artista. Si Rola, ito, wala na rin siya. Pulis yan. Pulis ng Maynila yan. Western Police. Kasi ito, saan ka nag-graduate dito? Lyceum. Lyceum. Anong course? Yan.
Bachelor of Arts, major in Mass Communication. Uy, mascom ka pala. Masscom. Tapos Galing, ito, nag-masters ako. Saan naman to? Yan, Master in Public Safety Administration. Oo. Sa Philippine Public Safety College. Ano lang yan, noong 2022 yan, 23. Okay. Yan. At nakikita ko rito sa paligid na napakarami mga trophy. May trophy sa golf, may trophy sa acting. Eto, alam mo may kwento ito. Sige. Eto, binili ko nung 1995 nung nag-travel ako sa Japan, nagba-basketball kami doon all-star basketball. Ando doon ako sa Japan, tapos pumunta ako sa isang antique shop. Tapos tingin ako kung ano mamili ako sa mga history. Tapos nakita ko itong bowler's cap, bowler's hat. Ay, kung cute lang. Ito pala ang itsura nito, ganito pala. Binili ko siya. Hindi mo naisip si Rizal? Hindi, wala akong naisip na gano'n. Basta nakita ka lang. 1995. Not knowing that later on, after 3 years, so 1998, gagawin ko po ang Jose Rizal. Prophetic, Hindi ko alam. ano? Oo, prophetic siya. Oo, nakakatuwa. Sino ginamit mo mismo sa Rizal to? Hindi. Yan ang ginamit ko sa Jose Rizal. Ayan na rin ang ginamit mo. Oo, yan ang ginamit ko sa Jose Rizal sa shooting. All throughout the movie, yan ang ginamit ko. Wow. Oo, hindi ko akalain na magagamit ko pala siya. Ang inisip ko lang, at least meron akong pan-display o souvenir, ganun lang ako eh. Ngayon, naging na siyang treasure, no? Parang, Oo. bahagi na ng memorabilia ng movie. Yeah. Eto naman, anong naalala mo rito sa, sa shoot na to? Alam mo ito, ginaya namin ito. Meron talaga sa meron talaga sa libro niyan. So, ginaya namin yung posing, lahat, ayan. Ang galing, no? Itsura, Parang luma talaga eh. Ibang klase talaga si Direk Marilu Diaz Sabaya. Oo. Ito ang iyong parents. Yes, si Nanay Emma and Attorney Henovevo. Ayan, Manhilot. Mga taga Bohol talaga sila. No, si Taga saan tatay sila? ang taga Bohol. Okay. Si Nanay Iloilo. Oo, ang Iloilo sa tatay ko naman ako yung music. Kay nanay naman, ang lolo niya, ang tatay niya na taga Dumangas, Iloilo, yun ang artista. Doon nang galing ang pag-aartista. Kasi sarsuela actor pala si lolo before. Oh my gosh. So doon ang linya pala ng artista. Hindi ko alam. Doon ka dinala, no? Oo. Sa lineage ng pamilya nyo. Oo, sarsuela actor. Panahon pa ng Kastila, Hapon yan, ang mga inaabot niyan bago maging vaudeville. Yan ang model ng piso. Yung ginawa natin. Actual model yan. Yes, oo. Diyan kinuha. Sino gumawa? Yung mismo nag-design ng piso. Tapos Guillermo Tolentino. Guillermo Tolentino yan. National artist Oo, yata oo, yun eh. oo. Guillermo Tolentino. Guillermo Tolentino, Galing. national artist na. Ito mga ano. Ito pa. Sige, ano yan? Kaknyo to. Uy, Kaknyo. Ang gumawa naman, kasi napag-usapan natin yung piso, ito naman, ang gumawa ng 20 pesos. Si Kaknyo. Si Kaknyo. Yung tatay, si Yung tatay. Angelo. Si Angelo. Na nag-painting nito. Nag-painting noon, yes. Eto, no? Yes. Eto, si Kaknyo. Yes. Nakakatawa. Ayan ang bahay namin sa Santa Ana. Ito. Yes. Ito ang mga barkada ko. Yan ang talagang nung ako yung simulan nagkaisip ng bata, yan ang mga kasama ko. Taga dito lang siya. Santa Ana yan. Bahay nyo to? Bahay na apartment lang kami dati. Apartment nyo. Ito yung mismong bahay namin. Yan. Ito. Yan ang bahay namin. Diyan, kwarto ko. Hinati sa gitna yan. Kwarto ng sister ko, kwarto ko to dito kabila. Eto, nakita mo yung fire escape? May fire escape dyan. Oo nga. Diyan, tatay kong binatutulog karaniwan sa baba. Ayokong katukin yun pag umuwi na ako madaling araw. Lalo na nakainom ako. Ang gagawin ko dyan, eto po, akyatan yan. Inaakyat ko to, itong kulay green to yan. May mga butas siya, yan. Makakapitan mo yan. Oo. As kakapit ako dyan. Alas 4 ng madaling araw yon. Tapos ito, kakapit ako dyan sa bintana. Pasok na ako dun sa kwarto ko. Ayun. Hindi ako nahuli. Oo. Kasi kapag kumatok ko, pagagalitan pa ako eh. Oo, madaling araw ka na umuwi. Ito, marami nag-shooting dito. Spanish House siya, kaharap lang namin yung opposite side lang ng apartment yan, dito lang. Ito, lahat yan, as in, kasama kong mga ruling yan, taon-taon. Anong address dyan? 2329 Habana Street, Santa Ana, Manila. Wow. Telephone number 585159. Anim pa dati. Ito yung telepono namin eh. 585159. Tawagan niyo ako ha. Grabe.
Grabe yung memory mo, ha? Yes. Kabisado mo pa rin lahat, ha? Yes. Sa awards tayo, awards. Okay, doon tayo sa unang-una. Sige. Unang-unang award. Hmm. Ito, 1989. Ang Bukas Ay Akin with Sherry Hill, Gretchen Barreto, and Gestone Alarcon. Best Supporting Actor, 1989. Nakakatuwa. Anong naramdaman mo nung nanalo ka ng kauna-unahang award na yan? Siyempre, maligaya pa sa maligaya. Nakakatuwa dahil isipin mo, mga kasabayan ko niya, Sherry Hill, Johnny Delgado. It was directed by Loris Galian, the great Loris the great. Galian. Yan, as director namin. Tingnan mo ha, nakakatawa ito ha, bro. 1989. Balik tayo dun sa 2000. Eto, 2019. So, yung una at saka ito yung huling award na tinanggap ko. Oo, sa Metro Manila Film Festival. Pero in between, marami pang We're award talking yan. about, yes, of course, meron tayong, ito yung mga Metro Manila Film Festival. Yan, meron. Nakatatlo ko sa Metro Manila Film Festival, kaya naging Hall of Fame. Kailangan makatatlo ka eh. Oo. Sa Best Support. Sa Best Supporting, nakakadalawa pa lang ako sa Metro Manila Film Festival. Oo. Ito naman, ang hindi ko makakalimutan. Of course, andiyan dyan ng FAMAS. Yan. Bakit di mo makalimutan yan? Ito kasi, same night ito. For the movie Panaghoy sa Suba. Kasi, Best Director, Best Picture, Best Actor, tsaka Best Story. Pero dalawa kami ni Chris Bertido, the late Chris Bertido, my director in UP, as writer. Best Story. Binigay ko na sa kanya yung trophy. Pero, eto, record. Kasi nag-best actor ako, best director, best picture at the same night. Grand Slam, ika nga. Yeah, sa Urian. Urian. Gawad Urian. Isang Yan gabi po. lang yan. Yung Isang tatlong gabi yan, oo. Galing. So, para ma-break yan, kailangan ma-nominate po kayo sa best actor, best picture, best director. At tapos, ipanalo nyo lahat. Wow. Sa lahat ng mga movies na ginawa mo, alin yung pinaka-most awarded na movie? Rizal. Rizal Rizal talaga, and Rizal Panaghoy sa Suba. The one I directed. Oo. Yun po. Yun Most awarded, no? Oo, maraming award yun. Oo. Pero yung Rizal naman, kaya unforgettable yun kasi marami ng award, box office pa. The Great Trade was historical also. Foreign yun no? Oh, foreign film. Produced by Miramax. Owned na ngayon by, Disney. Historical yun kasi I played talagang totoong hero natin, si Captain Juan Pahota from Cabanatuan. Ito po yung ito yung ito isang book yun, The Great Trade on Cabanatuan. Ito. True story pala. True story to. Tapos yung isang book niya, I read this. Ang bida, Go Soldiers, Hampton Sides. I meet this guy. I met this guy. Oo. This guy. Ayan siya. Yan siya. Ayan Siya nagsulat nito. Siya nagsulat nito. At siya mismo nagsasabi talagang ang hero dito ay Yung ang mga character mo. Pilipino. Ang mga Pilipino. Ayun. Si Captain Juan Pahota. Kasi sila nag-design nung... Yun lang kasi yung pinaka-successful na raid na nangyari nung World War II. Yun yung hindi ko rin makalimutan. Nakakatuwa dun ito. I'm very proud na malaman to. Kasi dito, ang sumulat nito, hindi natin kilala to, si Chris Barsante, film critic. Lahat dito, kinriticize niya. Tapos pagdating sa akin, I don't know why, sabi na napanood niya yung and the only, sabi niya gano'n about the only actor who leaves an impression here is Cesar Montano, playing the head of a band of Filipino guerrillas. With his slouch hat and swagger, he displays a cocksure, easy arrogance that gives the film some sorely needed star power. Wow! Ang klase to. Foreigner yan, ha? Foreigner to. Hindi ko nga siya kilala. Oo. Ito nakuha ko lang to sa, sa internet eh. So, di ba? Yun, 7. Hindi pumasok. Hindi pumasok. Ayan. Ito, may pirma lahat ng artista. Benjamin Bratt, James Franco, Joseph Fiennes,
Joseph Fiennes. Oo, dyan si Joseph Fiennes. Ayun, si Joe. Joe lang siya kung pamirma eh. Imagine, no? Ito, may drawing pa si James Franco. Mahilig siya maglagay ng dyan. O artist yun eh. Nagdi-direct din yun eh. Oo. Di ba na nakakausap yung mga yan? Wala na. Wala na. Wala na. Noon, palagi kong kausap si James Franco. Sabi, nagulat nga siya, sabi ko, I directed the film. Sabi ko gano'n. Yung kasi dinirect ko dati yung mga action film ko. Yung after, si Toto, the late Toto Natividad, binigyan ako ng pagkakataon mag-direct niya. Siya nagturo sa akin noon eh. So, yung mga action kong movie, eto, Rizal. Rizal. Ano yan eh? Napanood ko to. Critically acclaimed, award-winning movie. Ito, napanood ko rin to. Galing mo dito. Ito yung isa sa pinakamahirap na movie na ginawa ko. Bakit? Physically, Draining. talagang tedious. As in, talagang lumangoy ka talaga dyan. Nag-aral ako lumangoy ng isang Sumisid, no? Muruami. Kasi iba yung, na ako eh, may license na ako ng na as a diver eh, scuba diving. Pero pag langoy ng Muruami, iba. Kasi isang plywood lang na fins ang sa paa. Ang gamit nila eh. Pero once nagdumay bang Muruami, si Tenta kaagad. Kaya karamihan sa kanila bingi. Hindi ka naman na-aksidente niyan, ginagawa mo yun. Nako, ilang beses ako nalunod dyan. Talaga? Kailan, komportable na ako sa tubig. Pag out na ako, may 50 pa, 50 feet. Pero wala na akong hangin. Pero 50 feet pa yon bago mag-surface. Hindi na ako gagalaw. Hihintayin ko lang yung surface. So may mga gamunggo pa akong hangin na natitira. Pero hindi na ako gumagalaw. Iaangat kayo kasi may hangin ng katawan natin ho. So, dire-diretso hintay ko. At saka yung merong magbibigay sa akin ng hangin, may oxygen siya, pero nasa likod siya ng camera. Pero kung malayo yung camera sa akin, minsan full shot, so matagal-tagal din yun. Kaya ilang segundo kang wala ng hangin, nakatingin ka lang sa kanya, "Hindi ka na rito!" Bahala na, surface o siya, kung sino mauna. Delikado pala talaga, no? Ilang beses na akong ganun. Daming beses na ganun dito sa Pilipinas. Kaya nung natapos ito, yung huling sigaw ni Direk Marilu ng "It's a wrap!" Naku, naiyak ako, napaluhod ako. Thank you, Lord, buhay ako. Ilang awards na nakuha mo dyan? Marami. Meron pa, may international to eh. May international to eh. Of course, Bagong Buwan. Bagong buwan. Ito naman, ang kwento sa Mindanao. Yung conflict natin sa Mindanao before. Kaya kung titignan niyo po ito, Rizal, Luzon. Sa Luzon yan. Muruami, Visayas. Kasi ito yung ang unexposed dito ng pelikula to, yung child labor sa Visayas. Ito naman, Mindanao. So, Luzon, Visayas, Mindanao itong ginawa namin ni Direk Marilu Diaz-Sabayan. Ito yung dinirect kong pelikula. Award-winning din to. Yes. So, Anong kwento nito? Yan yung love story to eh. Pero medyo, period. Ito yung from bago magkaroon ng gera, World War II, at tapos nagkagera, natapos yung gera. Doon yung love story. Kasi napakaganda kasi ng river eh. Nung nakita ko yung river sa Bohol, sabi ko yung Lobok River, kasama yung Luay River, ang ganda-ganda nito. Sabi ko, kausap ko si Chris Bertido, kaibigan ko writer sa UP, director din. Sabi ko, there must be a beautiful love story took place here dito sa lugar na to. So gawa natin. So sinulat namin. Etong Waway, eto lang ang tanging pelikula ko na nominated sa lahat ng award-giving bodies. Pero kahit isa, hindi ako natalo. Bakit? Pero ewan ko, basta lahat yan. Kasi noon, nagsisimula ko 1994. Nagsisimula ako mag-action, Toto Natividad dyan. Pero tuntua na ako dyan, to be nominated. Malaking bagay na yun. Malaking bagay yun. Proud ako dyan, kahit di ako nanalo dyan kahit isang trophy. Pero yan lang ang tangi kong pelikulang na-nominate sa lahat ng award. Lahat directed by Toto Natividad. Ito, Bullet. Ayan, sumikat din yung movie na yan. Yes. After Rizal, ang kwento nito, after Rizal, sabi ko, baka naman itawag sa akin, puro Rizal na lang sa kalsada ng mga Puro Rizal. Sabi ko, gagawa ko. Buburahin ko kagad. So, ibang karakter, medyo autistic. Di ba? Si Bullet, autistic yan eh. Kaya lang, idiot savant eh. Yung meron siyang, ang ganun po yung mga karaniwan po sa mga ganyan tao. Fixated sila, meron silang isang kagalingan na
hindi kayang gawin ng ibang tao. Oo. So, ganun si Bullet. Focus na focus siya doon. Kaya na-focus din dito si... Diyan pa ba nakilala misis mo? Oo. Diyan, no? Oo. Sunshine. No. Okay naman kayo ni Sunshine, ha? Ay, oo, sobra. Sobrang okay. Nakakatuwa. Magkaibigan. Sobra. Oo. Sobra. Ito. Ito yung yung mga pelikula ko bago mag-pandemic Nilalang. Oh, with Maria Ozawa. Uy. Naging girlfriend mo yata yun, eh. Hindi ba? Di ba? Na-chismis lang. Di ba totoo yun? Alam niyo po, totoo. Pag hindi po ako na-chismis sa aking leading lady o kasama sa pelikula, parang milagro. Lagi lang akong ganun po, na-chismis. Chismis Lagi lang, po akong biktima eh. Nax! Ito, pinagkukwentuhan namin to ni Bro Julius po. I'm not bragging or complaining at the same time. Share lang namin. Share lang namin. Hitman. Yan, dinner ka. Viva Films yan. Naging action star ka na dito. Yeah, Sunod-sunod na yung mga action movies. With Sam Pinto. At pumayag po sa akin ng aking Kuya Ipe na mag-kontrabida. Yan, Philip Salvador. Philip Salvador, Tindi, Diba? Si Kuya Ipe. Hindi pa siya nagsasayaw dyan. Action mo. Parang tuwan-tuwa ka naman doon sa joke ko. Hindi kasi galing niya sumayaw. Nakakainganyo. Gano'ng karaming movies na nagawa mo sa buhay mo? Movies, Movies, dami. Mga 100 plus. 100, 100. More or less, lahat 100 na, no? plus. So, hindi kakasya yung mga movie poster mo. Hindi. Inano ko lang dito yung mga kakasya dito. Meron ako dito kasi ginagawang... Yan, dito ka na kaagad. Yan, dito. Ayun. Wow! Stage! Di ba? Stage talaga. This is your place! Oh my gosh! Grabe. Eto, May club ka na editing. pala rito, eh. Editing. Oo. Ayan. Naka-ready na, pang-vlog, Oo. Ay, nailaw mo, Dito na tayo magkukwentuhan, Live recording. Pwede, dito na pala tayo mag-interview. Di, mismo. Guys, kasama na natin ang ating idol, Cesar Buboy Montano. Thank you. Cesar Buboy. Thank you, sir. It's an honor to be here dito sa Julius Babaw Unplugged. Naku, thank you naman. Thank you, Buboy. At thank you for inviting us sa iyo. Napakagandang bahay. Hindi ka na alis dito sa bahay na to kasi lahat nandun na. Lahat ay nandun na sa bahay na to. Ito yung ito yung theater room. Theater room. Dito kami nag-recording, nag-edit. Dito nangyayari yan. Jamming. So hindi ka na aalis ng bahay kasi dito na lahat nangyayari. Dito na. Dito na. May stage pa tayo di ba? May stage dito kung saan nandun kami ngayon. Tapos kompleto na ng mga instruments. O, kamusta ka na? How are you? Ito okay. Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Well, busy sa pagpipinta ngayon. Kasi meron akong upcoming, actually kami po, ni Ivan Acuña, may upcoming exhibition kami sa New Star Mall Hotel sa Cebu. This coming August 30th hanggang September 28 po yun. So, August 30 to September 28, 2025 po. Sa New Star Mall Hotel. Fundraising Cebu. to. Fundraising yan para sa Buy Foundation. Ayun po yung Battle for Against Ignorance. Sa Cebu po yan. Led by Lito Gruet. Ayan. Yan. Oo, Ayan. tama. Thank you. Thank you sa iyong pagtulong sa Buy Foundation ni Lito. Oo. Kailangan nila talaga ng tulong ngayon. Alam niyo po bang, kaya ako na-discover ang Buy Foundation is because of Julius Babaw Unplugged, yung show niya po. Dahil napanood ko Ganda doon. nga na t-shirt mo yun. Kita niyo po. Bagay na bagay. Loyal. Loyalist. Okay. Napanood ko doon sa show. 2 beses ko pinanood. Tinapos ko. Talaga? Kasi tinignan ko kung gaano ka-sincere yung kwento. Kasi tuntua ako sa kwento eh. Transformation eh. From being dead to resurrection eh. Sabi ko, gaano ka inulit ko ulit. Tapos,
Tapos, kinatok ako ng aking konsensya. Tulungan mo yan. So, tinetext ko talaga si Lito. Oo. Para kahit pa paano, in my own little way, makatulong ako. Thank Oo, you. oo, Thank you. nakakatuwa. Yan naman ang intention talaga natin, to inspire people. And you are doing it. Oh, thank you. Thank you so much. Talaga. Enormously, you are Oo. doing it. And I'm sure may inspire kayo sa kwento ni Buboy. Hanapin niyo po yun, ha? Yung sa Julius Babaw, interview niya kay Lito Gruet. Lito Gruet, yes. Ang ganda- ang Isa ganda yan sa po. mga inspiring na storya na narinig natin Oo, totoo mula yun. sa ating mga Totoo yun. panauhin. So, hindi po dapat kayo mawala ng pag-asa kasi ito, Oo. yung buhay ni Lito po, napakagandang kwento Oo. talaga. Yan. Meron kang point sa buhay mo na parang nakaranas ka rin ng parang mga Death. problema? Death. Paano? As in death. Talagang COVID. I was dead. Yeah, hindi ako naniniwala sa COVID eh. Oo. Tumatakbo po ako, nagbabike ako. Nagbike ako from here, ha. Ito, Commonwealth, sa may Evergotesco hanggang Antipolo yan, yung golf, ay ano doon, Valley Golf. So, paakit yan. Tanghalin tapat po, alas 12, 11, yung katirikan ng araw. So, ang lakas ko po noon. Ang lakas ko. Nagbaboxing ako, everything. And eagle eye ako sa kinakain ko. I watch what I eat. Kaya hindi po ako, umiiwas po ako sa meat, everything. Na makakalusog lang. Eh. So, nasa vegetable ako. Yung, ako po Healthy yun. eater ka. Ako po yun. Oo, Ako po healthy yun. eater ka. And then, biglang, dinapuan ako, hindi ako makapaniwala. Sabi ko, gagaling ako mabilis lang. Ito yung unang beses na may COVID. Hindi. Ito na yung... Delta? Delta. Ito yung pinakamalakas. Yung, 2021 August. Sabi ko, hindi. Malakas ako eh. So, 13 days ako dito sa bahay. I was trying to heal myself. Nagsa-self-medication ako. Hanggang nag-collapse na ako. Talaga? Wala na. Wala na si Buboy nun. Ano Biglang, ang pakiramdam mo bago ka mag-collapse? wala na akong hangin. Hindi ka makahinga. Oo, siyempre kasi ano po yun eh. Oo, sa Alam lungs ko, yun eh, COVID, lungs. atakihin ko Oo, eh. lungs. Ano yan eh. Tapos pneumonia ay kamamatay mo dyan eh. So, wala na akong hangin. Talagang nag-pass out na ako. Then, God gave me another life. Ginising ko. Alam mo, parang, alam mo yun yung computer, inano mo, ni-reboot mo. Biglang, wala akong recollection for few seconds. Wala akong recollection. Nag-pass out ka at di ka umalis ng bahay. Nasa CR ako, nagpass out, bumagsak ako doon sa Sinugod ka ba sa ospital? lalagyan ng maraming damit, maruruming damit. Biglang pagbangon ko, hindi ko kilala kung sino ako, ano ako, nasaan, ano. Dahan-dahan lang bumabalik, biglang tinignan nila ako. Sabi yan, dalhin na natin sa ospital. Ayun. Kasi may bilin ako eh. Oo. Kahit anong mangyari, huwag niyo ako dadalhin sa ospital. Kasi hindi ka rin niniwala sa COVID, ganun ba yun? O Kaya niniwala ako, kaya kong pagalingin yung sarili ko. Kasi malakas ako. Confident ka masyado. Oo, Overconfidence. Kaya po marami namatay na ganyan. Na overconfidence. Hindi nagpa-hospital pero too late na. Ako parang ganun ang halos ganun. Almost. Ano na ako, candidate na ako for intubation eh. So pag nag-pass out ka, pag gising mo, medyo hirap ka pa rin huminga. Oo, yun pa rin. Yun pa rin, pareho lang. Worse. Oo. Dahan-dahan. So nung nakita lang worse na ako, tinala ako sa ospital. Ano nangyari doon? Wala akong room. Walang room na, walang Nahintay ka available, rin. di ba? Nahintay. Buti na lang, meron nakitang kwarto. Sa ibang hospital na, Sa doon iba pa. nalipat ako. So, nandoon ako, i-intubate na ako. Wala na eh. Sabi nga, bigyan muna natin yung overnight muna, Cesar. Isa, bukas na lang natin i-intubate. Ba, nag-ano ko, nag-progress into positive. Gumanda yung ano ko, ang hangin ko. Ay, hindi na ako na-intubate. Dire-diretso na yun. Hanggang nalipat na ako doon sa tawag dito recovery room. Wala na ako sa... Kasi iba yung mga kwarto ng mga COVID eh. So nilipat na ako. Hanggang doon, naka 18 days din ako doon. Wow. Pero, alam niyo po ba na maraming namatay during recovery? Kasi ako, katulad ko, tawag dito, bilateral lang aking bara sa lungs eh. Puro ano yun. Talagang hindi ako makahinga. Mucus. Yung para bang itinataas ko lang yung kamay ko para kung tumakbo ng 5 kilometers. Ganun. Nakahiga ka. Masama yung tama mo No? Oo, wala na. Muntik na naman ako doon. Kasi nga sa recovery, muntik ako doon kasi hindi ako makapunta ng CR. Sinubukan kong tumayo at lumipat doon sa, alam mo yung upuan na may butas kung saan ka dudumi. Hindi mo kaya. Hindi ko kaya pero, pinilit kong kayanin. Masama palang desisyon nyo. Muntik na naman ako. Kasi maraming stages yun eh. Uupo ka, papahinga ka. Nababa mo yung paa mo sa kama, hingal mo. Dapat yun, ang pahinga nun, mga
to recover, mga 3 minutes to 5 minutes. Tapos tatayo ka, upo ka ron, gagawin mo. May recovery yun, ha? Sabi ko, mamaya ako na gagawin pag nafe-feel ko na. Mali yung desisyon. Kasi nung naramdaman ko na, puputok na, binilisan ko para niligpasan ko lahat yung stages. Siningil ako. Siyempre, siningil. Tapos na, eto na, sinisingil na ako. Wala na. Isang munggo na lang yung hangin ko. Sabi ko, goodbye. Hinihintay ko na lang mag-blackout. Tapos sunduin na ako ng nanay kong nawala na. At anak, salamat. Hinihintay ko na. Yung mga kaibigan mo na pumana mo. Well, gano'n na lang eh. Parang may bumulong sa akin, dumapa ka sa kama. So dahan-dahan, siyempre dahan-dahan akong dumadapa. Maganda pala kaya pala mayroong instruction ng doktor na kailangan dumapa ka, nakadapa ka. Kasi gumaganda pala yung situation ng lungs mo. Pag nakadapa. Oo, pero dahan-dahan kong ginawa yun. Talagang hanggang yung isang munggo kong hangin, naging 2 munggo, naging 3, hanggang na-appreciate talaga kung gaano kahalaga ang hangin, no? It's not my time yet. Diba? Oo, hindi pa pala time ni Buboy kasi tayo lahat may araw na So after that, yun na. Nagsimula na yung recovery mo. Gumaganda-ganda na. Oo, gumanda na hanggang pero matindi yung recovery. Hanggang doon ako nag-PT. Pero I lost about almost 40 pounds. Ibang tao na. Ibang tao. Kasi Second life mo na to eh. oo, alam mo yung PT ko? May PT ako na dumating yung PT ko, dyan. Okay, baba ka. Tayo, okay, pipiti na tayo. Tayo ka sa kama. Tayo po ako sa kama. Okay, tayo sa takot pa ako, di ba? Kasi nangyari na nga yun, di ba? Okay. O sige, okay, simula. Lakad ka, isang hakbang. Kita pa ba ako sa camera? Okay, isang hakbang. Humakbang ako. Pero nakakapit ako habang humakbang. Okay. Okay, kaya pa? Bukas naman. Grabe. That was my first day of PT. Isang hakbang, nakakapit pa ako sa kanya. Tapos umupo na ako, sabi ko, ganun katindi, no? Ay, di pa, no? Teka muna, linawin ko na, hindi ka nagpa-vaccinate. Hindi. Anti-vaxxer ka, parang gano'n. Yeah, Oh my and I'm God. glad. Kaya sama ng tama sa'yo. Wala kang vaccination. Pero okay lang ako. Lessons learned, no? Lessons learned. Hindi ako nagpa-vaccine. And how do you feel now? How has this experience changed you as a person? Talagang hindi mo hawak ang buhay mo. There's one great divine up there in heaven na talaga nagbibigay ng araw ng kapanganakan at araw ng kamatayan. It's not my time yet. I still have purpose here. And I want to give all this life, the rest of my life. From that day on, sabi ko, sa Panginoon niya yan. Sabi ko, siya bahala. And I will follow. Sabi ko ganun. So, eto na yun. So, dapat si Buboy may magawa talaga para for his purposes. Nagbago ka na talaga. Papunta sa trying very hard, no? Of course. I'm still a work in progress. Work in progress po ako. Correct. Hindi po ako nagmamagaling dito. No po, hindi po. I still need every day, every single moment guidance from our great God in heaven. Oo. And daming challenges sa buhay mo, no? Naalala ko, one time, yung anak mo namatay din, di ba? Yes. Paano mo hinandle yun, yung ganong klaseng pagsubok? Just to share with you, yung araw na yun, wala na siya. Lagi ko tinatawag yun pangalan niya Every morning, Angelo. Si Angelo. Every morning pa rin nung wala siya. Nakagawian ko na kasi every morning siya yung body ko May laging mag-exercise ako, tatakbo ko, may gagawin ako. And dami kong ginagawa sa buhay. So, tatawagin ko kagad siya. So, minsan nakakalimutan ko, natatawag ko pa rin siya. Ganun kasakit. Ay nga pala, wala na pala siya. So, ganun kasakit yun. So, it took me time to embrace the reality. Paano mo hinandle yung guilt ng mga panahon nila? I'm sure every parent experiences guilt kapag may namamatay na anak niya. Yeah. Paano mo hinandle? Wala. Kailangan ibigay mo sa Panginoon yun You cannot do it alone. You cannot do it alone. God allows everything to happen for a purpose. And pag sinarili mo yun, mapapariwara ka lang. So, Lord, lahat yun, iniiyak mo na lang sa Panginoon yun lahat, di ba? Galing kung paano mo hinahandle ng lahat ng mga pagsubok sa buhay mo. Simple lang po yan Meron tayong transistor, meron tayong radyo.
saan, may binili kang, di ba, machine. Pag nasira yun, di ba, meron yung kasamang, pag binili mo yan, merong kasamang papel na ando dun yung, Instructions. Siyempre, may instruction eh. So sa buhay natin, instruction, yun yung salita ng Diyos, Bible. Paano ba gagawin ito? Tapos may number din, pag nasira, saan mo dadalhin? So sa kanya ka rin babalik eh. Sino ba nag-create nun? Sino ba producer nun? Di ba? So dadali mo sa kanya, our life, the same. Siya nagbigay, sa kanya mo ibabalik kapag mayroong problema. Right. Tama If you don't, pag sinarili mo, mahirapan ka. Baka mabaliw ka nun. wala pa akong nakikitang successful dyan. Totoo. Anong Anong natutunan mo rito na pwede mong i-share sa mga magulang dyan na baka ganon din ang nakikita nila sa mga anak nila? Baka may mga telltale signs na dapat nilang tandaan para hindi mangyari sa kanila yung nangyari sa inyo? Meron bang ganon? Well, ang pinakamaganda kasi dyan, kasi alam mo, children will not always listen to us. But they will always imitate us. Kinagaya po tayo ng mga kabataan. So, if we want our children to have a good character, na ideal natin, mga magulang, then let's begin doing it first para i-imitate tayo nila. Eh, 'di ba? You walk the talk, 'di ba? Para pag nakita nila, wala silang maisusumbat. Sandali, kayo nga ganito eh. Bakit ko gagawin 'yan? So iisipin pa ng bata, I'm better than you because I know your faults. You don't know your faults. Yeah. You are in denial. So ganun 'yun. But kaya nga it's not finding the right person eh. Kapati sa pag-aasawa, it's not finding the right person, it's being the right person. So you're telling me na nung mga panahon na yun, hindi ka naging magandang example sa anak mo? Ano ba yun? Well, I wasn't perfect. I wasn't perfect. I was too busy in my own intention, my own desire, sa sarili kong tawag dito, desire sa buhay ko na bawa, success. Well, tayong mga parents, of course, ang reason natin, ginagawa natin to para sa kanila. But I've heard that so many times. At marami pang mga magulang gumagawa nito. Pero nakakalimutan natin na kailangan ng time ng mga bata. Mas kailangan nila ng time. And that's the real parenthood definition. So yun yung time para sa mga anak. Meron nga dyan eh. Naging governor, congressman for a long time. But this person doesn't had any time with successful siya sa career niya, sa kanyang pagiging leader. Pero sa pagmamanage at pag-aaruga ng maraming citizen, di ba nasasakupan niya. Pero yung sarili niyang maliit na nasasakupan, his family, napapabayaan niya. Oo nga. Kaya tanungin ko yung kasi edad ko na yung anak eh. Hindi ko kilala tatay ko. Sakit naman. Oo, para bang, pero casual lang sa kanya man. I have nothing against my dad, pero hindi ko siya kilala. At hindi niya rin ako kilala. At pag sinabi ko anytime sa kanya, hindi siya dapat magalit sa akin because it's true. Sabi niya, wow, sabi ko, napakasakit na kwento niyan. So yun, yun ang nabago sa'yo after sa pagpanaw ng anak mo. Yeah. Binago mo na yung sarili mo. Mas naging closer ka kasi sa anak mo. alam mo kung bakit? Dito nangyari yun sa bahay. I know. That I was there in Bohol. I was there. Nakausap ka ba niya bago niya ginawa yun? Well, a day before. Ano A day before, 2 days before. Wala pa yun. Hindi pa nangyayari yun. Pero walang signs na parang he's depressed or he's sad? Walang sign. Kasi about love niya yun about ano yan nangyayari sa buhay ng mga lalaki yan sabi ko sa kanya, actually, dinala ko siya rito dahil doon sa Bohol, nangyayari yun. Nakita ko siya, hindi siya, well, ayoko nang pag-usapan to dahil wala na siya. I'm just asking the question so people can learn from this experience. Just in case mangyari sa kanila, sa mga pamilya, alam nila, may idea sila kung paano i-handle yun. Nilipat ko siya rito dahil hindi siya marunong mag-handle ng broken heart na gano'n tungkol sa relasyon. I'm not saying I'm an expert po ako dyan, sinishare ko lang po sa inyo. So, nilipat ko siya rito. Siyempre, makakilala na naman ng bago. Nag-broken heart, gano'n na naman na nangyari. But, wala kasi yung tatay niya rito. Yun. Pero kung nandoon yung tatay niya, maasikaso ko siya. So, importante po rin talaga ang time. So that made you a better dad after. Mas tutok ka na sa mga anak mo. Opo. Yun na po naging desire ko and my prayer
of course, madaling sabihin niya na yung desire mo, but you need to ask that from God that make me a better father. Yeah. Yan. Tama, yan. tama. Make me kasi sabi naman ng Diyos, ask anything in my name and I will do it. Oo. Ayan po. He's a God of miracles. So, Yeah, the impossible can happen. Yes, hindi po mga material na bagay hingi natin. Yan po hihingi natin yung ikabubuti ng ating karakter. Yan ang magandang hilingin sa Panginoon. At binibigay niya po yan ng Diyos. At ang nakakatuwa sa'yo, yung mga anak mo, kahit iba yung nanay nung iba sa mga anak mo, no? Magkakaibigan sila. Magkakaibigan Close sila, no? Yes. Paano mo nagawa yun? Hindi ako gumawa nun eh. Sino Siya rin. gumawa? Panginoon din Si- gumawa si Lord nun. din, Si oo. Lord din gumawa nun eh. Hindi Oo. rin ako eh. Pero nag-effort ka rin, syempre. Hindi mo na Of course. inallow na mangyari sa iyo Yes. yung nangyari in the Oo, past. Oo. Kasi siya rin, Mas tutok ka na. siya rin magbibigay sa to act and to will. To will and to act. Mm. To it. Siya rin magbibigay. Oo. Basta sabihin mo lang yung desire mo Mm. sa Panginoon. Ako lahat. Alam mo before, Mm. I was a victim of this eh, na tuwing umaga paggising ko, may meeting pala ako, takbo na ako and Oo, everything. I oo. don't pray. Hindi po ako nagdadasal eh, kasi kaya ko namang gawin, nagagawa ko naman yung mga bagay, but no. Dapat pala may ganun. Dapat pala i-trust mo sa Kanya kung ano yung mga plano mo, everything. Mm. At I'm not saying na ako mabuting tao. No. The reason why I'm doing this, masama kasi akong tao. And I don't know what's gonna happen to me for the next few hours or days. Hindi ko po alam. That's why I need a beacon sa mga dark side ng buhay ko. Kaya I need the light, and guidance. So, yun po. Sinaamin ko sa Kanya yun. So, I need you. Yan. Kaya that's why. Siguro ganun hindi din naman po. tama yung term na masamang tao. More of ano ka, parang you're also a sinner like Hindi. others. Yes, Like all yes. of us. We're all Yes, sinners yes. eh, di ba? Correct. Hindi ka perfecto. Kaya, hindi ko perfecto. Kasi sinasabi ko Oo. lang because we're Oo. all sinners. Lahat Oo. tayo has fallen short Oo naman. upon the standard of God. So yun. Inaamin ko yun. Inaamin ko palagi. We have to do it eh. Oo. And I'm not worthy of you, Lord. Mm. Please guide me. Mm. Forgive me. So, yun yung turo sa atin. Yun naman ang maganda. Inaamin mo na you're a work in progress and you need His help. Kaya Yan. mas blessed ka because Yes. yun ang Totoo. gusto mo mangyari sa buhay mo. At saka importante pa po, Ah. ito importante na Sige. tutunan ko rin, Mm. na kailangan pala magpatawad ka Mm. sa mga nagkasala sa'yo. Mm. You cannot just ask forgiveness and period. Okay. Mm. Pero you have to forgive others pala. Ah. Marami nagkasala sa atin, di ba? Marami Oo. tayo sama ng loob sa ibang Oo. tao. Oo. You have to release them pala. Oo. Tinuro pala yun. Mm. O, saan tinuro yan? Mm, mm. Tignan nyo po. Kasi di ba, there's one day, sorry etong Go, Julius go, go, Bago, go. magmukhang, Go. No, may sound na parang ano We tayo. need to understand better Okay. pagdating sa relationship. So, okay. Ang sabi po ng Panginoon, kasi tinanong ng Diyos tinanong ng Panginoon 2,000 years ago when Jesus was here, still here. Sabi sa kanya, paano ba magdasal? Mm. Sabi ganito lang, Ama namin sumasalangit, kasambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Mm. Bigyan mo po kami ng kakanin sa araw-araw, doon palang humiling, ano? Ah. Patawarin nyo kami sa aming mga utang. Mm. Ano susunod? Gaya ng Pagpapatawad namin. sa nagkakautang sa amin. oh. So kasama pala yun. Basic. So Basic yung prayer. yung phrase na yun, patawarin nyo kami, forgive me from my sins the way I forgive others. Magkasama po yung package yun. Hindi pwedeng isa lang. Hindi nyo po pwedeng patawarin nyo po ako sa aking mga kasalanan. Hindi mo sila hindi pinatawad. ka- Pero marami kang kinikimkim na masama ng loob. Sa Na iba. gusto mo sa iba, na gusto mong bawian, na gusto mong sakalin, you know what I'm saying? So, dapat pala nire-release mo din before ma-bless. Patawarin ni Lord. Oo, at ma-bless ka ng Panginoon. Because hindi ka mabibless ng Panginoon, kung hindi ka rin nagpapatawad. Hirap yun, ha? It's a challenge. Yes. Mas mahirap naman yung love your enemies. Di ba? Kaya, alam mo, kapag may nagtanong, totoo bang may Diyos? Totoo. At tingnan mo, eto, basahin mo, love your enemies. Salita nino yan? May tanong ka ba narinig na tao may nasabi, love your enemies? Papatayin ko enemy ko. Pero ka, love your Sasaktan enemies. ko. ha? Oo. Oh, so sino gagawa ng phrase na yun, ng salita na yun? It's only God can do Correct. that. But He loved His enemies. Yun ang Sabi pinakamabigat na challenge sa atin, no? Na pinataw Titig na niya. yan. Ito, matagal na to eh. Sino yan? Wala yung dati kong girlfriend. Ito muna tayo. Yan. Ito yung sala niya, guys. Yan. Ganda. Doon, kita mo dyan ako nagpipinta, magulo dyan. Kasi dyan open, para yung amoy ng oil, masama yun na i-inhale mo yun. So, dapat open lang eh.
Gano'ng katagal na itong bahay na to? 17 years. Mas nauna ka pa sa akin dito eh. Oo, nabili ko to talaga halos yung naglalaro ako ng basketball dito. Oo. Ito lang yung tanging, sabing ganon, isa sa mga clean title dito. Yan, ganda ng dining. Ayan. Gawa ito ni Agi Pagkatipunan, my friend, Oo. from San Mateo. Yes. At yung Galing, chair na magaling. yun, Kenneth Cobon po yan, no? Ito, Kabunpue. yan. Kabunpue. Oo. Yun. Ng kitchen, laki. Kabunpue. Laki ng kusina. Yan. Madalas ka rito sa bahay? Bahay lang. Yan, Madalas of course. bahay lang. Family. Mga anak. Ito na, mga Ayan. family photos. Ayan. Si Angela. Eldest, pinakamatanda. Dito yan lumaki, yung mga yan eh. Oh, eto, sina Butching, sila Angelina. Eto si Diego. Diego. Eto tatay ko yan. Hermat Herpat. Madalas pa rin kayo makita ng mga anak mo. Oh, Bob, nagpipickleball kami. Palagi, kalaro ko na sila ng pickleball. Oh, wow. Yes. Okay ah. Oo. Saka buti, nagkikita-kita sila nila Diego, no? Yeah, madalas sila Magkakasundo makita. sila, no? Palagi, magkasama kami recently sa Bohol eh. Mm. Eto si Corinth, Mm. anak namin ni Sandra. Asan niya ngayon? Nasa Europe. Nasa Europe na, doon na siya nag-aaral. Ayan si Corinth. Ito si Samuel. Ito. Eto si Kristen. Oo. Ito ang girlfriend mo? Oo. Ngayon? Ngayon. Ah, Oo. Wala siya rito ngayon? Andiyan siya. Nagtatago lang. Interview na natin. Ayaw niya. Ayaw ka mahal daw, mahal. Eto ako sa Santa Ana. Oh, yan. Kailangan ko yan. Buboy, si Buboy, Batang Santa Ana. Yung apartment kayo na pinakita ko sa eto yun, nasa likod ko. Oo. Yan. Ito? Ayan, ako yan. Sure niya. Eto, sa Manila Suit, kuha namin. Eto, grade 5 ako. Oo. Eto, 2 years old. Ito? Sister ko. Parehong sisters ko yan. Ito si Gemini, yung Down syndrome ko sister. Wala na, may late sister. Namatay na. Oo. Ito si nasa Italy, si Chad. Impossible with you. Nung time ba na nag-separate kayo ni Sunshine, ganyan ka na? Ganyan ang mga paniniwala mo? Meron na because I go to church. My mom was a Seventh-day Adventist. Okay. And si tatay naman from Bohol, bakla yung church, Catholic yung sarado. Oo, that's why we used to go to church Saturday and Seventh-day Adventist si nanay. Then Sunday naman, Catholic naman. O ganun po kami magsimba 2 beses sa isang linggo. Pero puro mga siraulo pa rin kami, di ba? Paano mo i-handle yung ano na yun? Yung challenge na yun? But I know na tumahimik ka eh. You never granted any interviews about it. You remained silent. Ano yun? Talagang yung decision mo yun? of course. Bakit? Ba't yun ang decision mo? Hindi kasi, hindi naman makakatulong eh. Tinimbang ko na eh. God gave me wisdom. Hindi makakatulong sa anak ko kung sasagot pa ako sa mga paratang sa akin, kung ano yung mga negative na sinasabi sa akin eh. Kasi ang repercussion niyan, tatamaan yung mga anak kong babae. Mabubuli lang sila sa school. Kasi if I'm going to put myself in their shoes at ganun na nag-aaway yung magbabangayan yung lahat yung lalabas sa social media, mga babae pa naman yung mga balit. Ako, di bali na ako. So sabi, bali ako na. Ay, batang kalsada naman ako kahit na ano katanggapin ko dyan. Ako pa. Sabi ko gano'n. Kung siguro, buti na lang doon yung mga anak ko. So, I kept quiet. And it's best. And God was right. Nung binigay sa akin yung wisdom niyo, mo kami ngayon, magkaibigan kami. Paano nangyari yun? I don't know. Pero alam ko, walang imposible sa Diyos. So, Hindi, pero ano yung first, sino nag-move, nag-made ng first move para maging magkaibigan kayo dalawa ni Shine? bigla na lang nangyari. I attended the birthday of our daughter. So, doon kami dalawa, present kami, nagkukwento kami, nagpa-picture na kami. Hindi, yung first, unang encounter niyo, paano?
Parang, Wala, ano bago? Ano naman Parang, siya? May boyfriend din siya noon. ikaw, may girlfriend ka na rin. May girlfriend ako doon. So, okay. Yun naman ang ano ko eh. Yun naman ang puso ko from the start na maging maayos kami. Oh. And how did that make you feel? Na okay kayong dalawa? Naging... Of course. First step to eh, diba? Friendship. Of course, grateful ako sa Panginoon. Grateful ako. Because alam ko siya yung nagtugma-tugma lahat ng mga bagay na yun eh. At mangyayari. Yun ang promise niya naman eh. And since then, lagi na kayo nag-uusap? Lagi na. As Lagi friends, kami ka-text. no? As co-parents, no? Lagi Ganun kami na, no? mag-uusap. Nakakatuwa pa nga. Ito po. Sige. Sa Julius Babaw lang to ang plug. Sige. Nangailangan ako ng ano. Nangailangan ako ng... Shine, ha? Sasabihin ko na. Nangailangan ako ng tawag dito ng copy ng aming annulment. Wala akong kopya. Huh? So, hanap ako tagal. Isang araw ko naggaan. Kailangan ko na kasi may inaayos akong lupa eh. So, kailangan ko ng copy ng annulment. Kasi nasa pangalan namin yung ano eh. Kailangan ko ng copy. Si Sunshine may copy. Shine. Awkward. Pahingin ako kopya. Wala na sa aming awkward. Wala na. Oo. Pero copy. Wala. Sige, padadalang kita. Pinadala niya sa akin. Bait. Yun ang pala copy ng annulment ngayon. Ano na, marriage contract pala yun. Tapos may annotation. Okay. Oo, so yun, pinadala sa... sabi niya, kuha ka pag kailangan ng original, kuha ka sa PSA. Grabe. Di ba? Galing. Di ba? Yan po sana po mangyari din sa inyo yan. Hindi, pero hindi po, sandali, baka ma-misinterpret nyo. Sana mangyari sa inyo kung kayo po ay hiwalay na. Na maging magkaibigan kayo. Magkaibigan kayo. Hindi ko po dinadalangin na kayo po ay magkahiwalay at mangyari sa inyo yun. Sana mag-stay married po kayo. Okay. Pero alam mo, depende rin sa gravity of yung reasons kung bakit sila naghiwalay, di ba? Minsan ganun eh. Parang, ano ba, baka sa inyo, pwedeng pag-usapan, pero sa ibang tao, parang medyo talagang may betrayal, may, kumbaga, disappointment na sobra-sobra. Di ba? Baka may ganun. Sa amin, may ganun din. May ganun din ba? Oo, Ano gusto mong ikwento? masalimot. Gusto niyo po ikwento ko? I-Gcash niyo muna ako. Anyway, water under the bridge. So, magaling itong dalawang ito kung paano nila hinandle yung situation, no? Na kahit na mabigat yung reason, at least naging magkaibigan kayo. So, of course. So, wala nang awkwardness, okay na kayo, nag-usap kayo lagi. Wala po. Anong pakiramdam mo nang nalaman mong sila na ni Atong Ang? Anong feeling mo ron? Nabuo ko tuloy yung ano eh. Yung tula na ano eh. Ano tula? Anong tula? Ang Sunshine, bow. Hindi, tawa siya ng tawa nung sinabi ko sa kanya. Ganun bago ka tumula, ang Sunshine, bow. Ayun. So, yung hindi pa naman na ikukwento yun. Pero nakikita ko naman maligaya siya. For a friend, diba siya, kaibigan kami. Kapag nakita niyo pong masaya ang inyong kaibigan, hindi ba kayo magiging masaya? Dapat maging masaya din kayo. So as long as she's happy and I can see that she's happy, I'm so happy for her. Enormously. Kasi kapag happy ang nanay ng mga anak ko, so ibig sabihin happy din yung mga anak ko. So mas magiging, kasi ang magiging problema niya, siyempre problema ko rin yun. So my prayer always, kasama sa prayer ko palagi sa Sunshine, I always tell her that. Ano? Paano prayer? So of course, pinagpe-pray ko yung mga anak ko. At mga nanay ng mga anak ko. To be safe and secured always and to prosper her always. Yan palaging prayer ko. Everyday po yan. Everyday po yan. Totoo po yan. So na-meet mo na si Atong? Tagal ko nakakilala yan. Matagal mo na. Oo, nagkakantahan pa kami sa Bellissimo yan eh. Oo. Since nabalitaan mo nga na sila na, nagkita na kayo ni Atong? Oo, nagkita na kami. Kamusta naman? Kami. Birthday ng anak ko, pero hindi na siya nag-stay. Umalis na siya. Pero nagkausap kayo? Oo, nagkausap ko. Pero very brief. Very brief lang. Oo. Walang awkwardness, walang gano'n? Wala, hindi naman kami nag-beso-beso. Wala na. Hinihintay ko nga mag-beso-beso kami, pero at least umiwas na siya. Umiwas na siya. Joke lang. Yun naman ang importante. Happy ka para sa kanila. Oh, of course. Diba? Yun ang importante. Dapat. Ikaw naman, okay ka naman. You have your, asawa mo na ba siya? Or girlfriend pa lang? Wala kayong plano magpakasal? Wala. Puro girlfriend lang po ako. Puro girlfriend girlfriend. Inisunod ko lang yung payo ni Manny Pacquiao. Na? Pa-jab-jab lang, walang straight.
Linawin lang natin kasi baka magtampo naman yung girlfriend mo. Sabihin niya, wala naman palang plano sa akin tong si Bubo. Ay, hindi, okay lang magtampo yan. Kasi may susunod naman nakahanda na, nakapunto. Easy! Joke! Ako lang concerned, Si Kuya, tuwan-tuwa. Concerned ako para sa iyo, ha? Alam mo kailan ba, kailangan kung ganito kayo magsasalita, magaling kayo umilag, ha? Ay ako po, medyo nag-aral po ako ng martial arts para magaling. Grabe. Kaya nakikita. Dati po mistiso ako, nangitim na lang ako ngayon sa mga pasa-pasa eh. Oh, seriously, do you imagine yourself having a wife someday? Wala na talaga. Well, hindi ko sinasarado po yung pinto ko. Hindi ko sinasarado yung pinto. Of course, kung ano yung kalooban ng Diyos ay sana mangyari sa akin. That's always my prayer. Kung ano yung kasama po yung sa prayer ko every morning, ha, kung ano yung kalooban niya mangyayari sa buhay ko, sa mga desisyon ko sa buhay. For nothing is better than the will of God. Tama. Eh, perfect ang will niya eh. He's a perfect God eh. Ano pa ba better than perfect? Oo nga. So, yan ang hinihiling ko every mangyari sa akin. Di ba? At mangyari din sa mga anak ko at sa nanay ng mga anak ko. Yan. At dinamay ko pa rin yung mga kapatid ko. You'll never know kung sino po nasa-save nyo sa mga prayer nyo. Kaya, In total, magkano karami anak mo? 10. 5 nanay. 5 nanay, 10 anak. Ba't parang inggit na inggit ka? Parang nainggitin. Na-amaze ako. Parang nainggitin. Hindi, na-amaze ako. Na-amaze lang. Na-amaze. Nililinaw lang. Nagawa ng tao to. Na isang tao na iba-iba nanay. No? Pero, okay, explain ko lang. Baka naman ma-misinterpret nyo. Okay, don't get me wrong. Hindi po nangyari yun at the same time. Hindi lapang overlapping doon. Meron pong mga pagitan yun. Oo. Marunong lang po ako mag-move on. Oo. Kaya lang, minsan nag-move on po ako, nauuna lang yung move on ko. Kasi medyo prophetic po ako eh. Prophetic ako eh. Naka-move on na kagad ako, hindi pa kami naghihiwalay. Nako, mahirap yun, boss. Mahirap yun, no? Mapapahama ka ng ganyan. Kaya nga, mali. Wag po kayo mag-move on. Mali po. Nagbagong buhay na. Sabi nga niya, he's a changed man. Kasalanan ng machete yan. Yung statwa na yan eh. Yan ang may kasalanan ng lahat. Ba't si Machete? Ikaw yun eh. Naging kayo statwa. Kayo yung mga babae. Diba? Tama. Ako po yung unang-unang Machete. Sumunod si Gardo Versosa. Sumunod si Abrenica. Si Aljur. Aljur. Ako po yung una. The original Machete. Kasama ko po si Rita Avila. Ang ganda. Nakita ko si Rita Avila. Ang ganda-ganda pa rin. Hindi tumatanda rin yung babaeng yun. Ang ganda-ganda. One of the finest actresses in the industry. Si Rina Reyes, na-interview ko rin. Nakasama mo rin yan. Yes, Seiko. Mga Seiko babies kami before. Ito kasi, minsan nakakasabay ko to sa UP, sa jeep. Nagji-jeep lang to noon sa loob ng UP ikot. Pag nag-shooting ako. Artista na siya noon eh, kaya medyo kilala ko na eh, di ba? Naganda po yun. Nag-shooting ako noon. Dala ko yung damit ko. Sa jeep po, may sabitan ng hanger doon sa... damit ko, marami para shooting. Relax po ako noon sa jeep. Jeep lang eh, no? Dahil nagteatro ka noon, no? Sa UP. Dulang UP ako dati noon. Under Tony Mabesa and Chris Vertido. Ako higpit noon, si Tony Mabesa. Bakit sungit noon eh, di ba? Grabe yun. Nakarayan ako noon eh. Kaya pag graduate ka sa kanya, talagang magandang hahantungan mo. Kasi nga, talagang madidisiplina ka. So, ibig sabihin noon, nervyoso ka pagdating sa stage? Sa pagharap sa camera, naninervyos ka noon? Para kang mamamatay. Talaga? Para kung, alam ba, unang-unang labas ko, hindi pa sa UP. Kinuha ako ni Leo Martinez na dinirect niya. Ang title po ng stage play, Little Theater pa, 1984. Ang dami estudyante, mga audience. Ang title po is Taremengoles. Okay. Ang kasama ko, tingnan mo, Lisa Lorena, Johnny Delgado, Bembol Rocco, Rudy Mayer, Rosemary Sarita, at saka ako. Kami lang. Hindi ka pa Cesar Montano, no? Hindi pa. Batang Wala Cesar pa. Montano ka? I was nobody. So, Little Theater, kagad ako sinalang. Live po. Aarte ka. Grabe ang yung first day, bago ako lumabas, unang-unang lalabas na ako, sabi ko sarili ko, bakit ko ba tinanggap ito? Nagsisisi ako. Bakit ko nilagay yung sarili ko ron? Yung talagang, siguro hindi lang ako bata ron, baka hinimatay na ako doon, bumagsak na cardiac arrest. Na-intimidate ka sa mga tao. Nervyos. Hindi mo na maintindihan yung nervyos mo. Pero pag andun ka na sa labas, nag-init ka na, ayun na, rumoroll ka na. So, from then on,
naghanap na ako ng at natagpuan ko yung Dulaang UP kay Tony Mabesa doon. So gumawa na ako ng mga Nag-aral plays ka na. doon. So lumakas na yung loob ko doon sa live. So kahit kung sa live nagagawa ko to, kaya ko to sa TV. sa TV, pero iba naman yung camera. Oo. Kasi doon sa entablado po medyo in-OA nyo, nilalakihan yung galaw at saka boses. Saka madilim, di ba yung paligid? Oo. Eto po, dapat natural na natural ka lang sa camera. Kasi sa camera po, talagang minsan sa frame. Oo. Eto po, mukha ko lang kita nyo. Super close up, no? Konting falsifikasyon lang, mahalata na. So, dapat totoong-totoo. Oo. Kasi nung time na nakita kita sa UP, parang nagti-TV ka na eh. Medyo kilala ka na eh. Sa mga soap opera pang hapon. Oo, tama. Yung mga marami noon, yung mga Regal Shocker, Pinoy Thriller, Maricel Drama Studio, di ba, Connie Reyes Mumar, Helen Vela. Love Really Love Really Yours. Dami nun. Dami racket. Hindi ako nawawala ng racket nun eh. Favorite ano ka nun eh, no? May Favorite pambayad actor ako ka nun. renta ng kwarto. Kasi wala na ako Santa Ana, nagre-renta na lang ako sa isang kwarto eh. Kailan dumating sa opportunity na big screen movies? Ano yung first na ano? Nag-audition ako. Para saan? For the movie Student Body na hindi nagawa. Totoo, pero ang nagpa-audition sa LBN yung studio. Kailangan ng mga new faces, babae at lalaki. So ang nagpapa-audition doon was Ishmael Bernal, Peque Galiaga, Marilu Diaz-Abaya. Nasa panel sila. Tapos may isang spotlight lang na gano'n, may isang stool doon sa LBN. Ang haba ng pila. Alas 8 pala ng umaga, nakapila na ako doon. Talagang ito yung bagong-bago pa. This is in like 1983. So, ano pa lang ako noon, 2 years old. Sobrang naman. Joke. Hindi. So, audition kami. Yun, hirap. Doon ako na-discover ni Ishmael Bernal. Okay. Doon ako na-discover ni So, speaking about the first movie, doon ako niligay ni Ishmael Bernal sa pelikulang Broken Marriage. Vilma Santos, Christopher De Leon. Hindi ng mga pelikulang dalawang yun. Yung ano na yun, tambalan na yun, Vilma Santos, Christopher De Leon, mabigat. Hindi ka na-intimidate dun. So, siyempre, kailangan talagang best effort. Siyempre, ang kasama mo, magagaling, sobra. So, kamusta naman? Anong nangyari after nun? Siyempre, blockbuster yung pelikula. Di nadamay ka? Yung pa hindi dahil sa akin, siyempre. Pero nadamay ka. Nadamay ako. Of course, yun ang simula. Yun ay simula. Yung simula. Sinama na ako sa Working Girls. Na-discover na ako dito sa iba. Yung gano'n. Napunta na ako sa Seiko Films. Yan na. Yun na, yung machete, no? May machete na. May Ambuka Say Akin na. Nagkaroon na ako ng trophy doon sa Ambuka Say Akin as Best Supporting Actor. Yan. Pero naging ka talagang household name nung ginampanan mo yung role na Rizal. Yes, that's true. Pati lahat ng mga estudyante kilala ka Totoo yun. because of that movie. Totoo yun. Paano ka napili doon? Ang totoo lang, sa totoo lang, ang may history yun eh. Hindi naman ako dapat gumagagawa nun eh. Ha? Oo. Sino? Ginagawa na ng GMA7 yun. In 2 years na nilang ginagawa at hindi nila matapos-tapos. Sorry kailangan ko na i-share Para malaman nila. History na naman po ito. History na yan. Ginagawa niyo ni Aga yun. Aga Mula. Oo, alam ko ginagawa niyo. Siyempre, barkada kami ni Aga. Alam ko mga ginagawa nun eh. Sobrang barkada kami nun. Kami La Willy. Ginagawa niya. Sabi niya, Jose Rizal ka? Sabi ko, talaga? Binigyan nila ng dimple si Jose Rizal? Naging tisoy, no? Inaasar ko pa eh. Tawa ng tawa sa akin eh. Tapos, biglang hindi pala nila matutuloy. So, they had to Shelve it. hire, they shelved it for a while, but then they have to hire for another director, and they got Direk Maril Diaz-Abaya. Ako naman ang hinar ni Direk. Sabi ko nga, gagawin ko yung Rizal, samantalang halos ibagsak ko yung Spanish at saka Rizal nung may subject ako nung college. Bagsak ka doon? Ngayon ako si Jose Rizal. Oo. Diba? Halos painumin ko lang sa diraw yung teacher ko eh. Wala kang interest sa history doon. Diba? Anong pakialam ko doon sa kay Rizal? Alam ko, sa luneta ko lang, picture lang kami doon. Pero aralin ko pa yung buhay. Ayan na, patay ka, pinag-aralan mo talaga. Pinag-aralan ko. Pero nung pinag-aralan ko, syempre kailangan mo isa kabuhayan, isa puso lahat yung ginawa niya. Ganun si Direk eh. Direk Marilu Diaz-Abaya was a professor in Ateneo at saka perfectionist. Oh my gosh, mahirap yun. Alam ba, kaya nakita mo sa library,
ang dami kong libro ni Jose Rizal, di ba ang dami libro doon? Binili ko lahat yun. Di-research At mo. kailangan basahin ko lahat yun. Kasi i-recite ko sa kanya yun eh. Pinagre-report ka Pero niya? oo, doon sa bahay niya, Oo. yung bahay niya, every morning, nagmi-meet kami doon, punong-puno ng libro from Ateneo, from UST, and from other country, from Spain. So, pero lahat yun, Oh. kung ano libro, basa mo, i-share mo, ganito pala nangyari. Siya naman, may baba. Lahat kami yung kasama sa, So parang ka nag-aaral ulit? para ako nag-aral ulit. Kaya pagkatapos nga ng Rizal, ang kwento ko, parang loko-loko na ang kwento ko palagi about Rizal. Wala akong may ibang kinukwento sa buhay ko. Pwede na nga ako magturo. Kasi, at saka hindi mo ako pwedeng puntahan sa set ko. Alam mo, shooting ako. Pwede mo ako puntahan sa set ko. Pero you have to speak to me in Spanish. Kung hindi, paaalisin ka ni Direk Marilo. Method acting ang pinagawa sa'yo. Oh my gosh. Oh. Pacino, De Niro po itong approach na to. Oh my gosh, ang hirap doon. Oo. You were in character. Pagkausap ka si Rizal ka. Yes. Kahit tapos na yung shooting. Tot- Kung in between breaks, Rizal ka pa rin. Rizal ako. Kaya nga pagdating ko pa lang doon, nagme-makeup ako. Pumunta yung tawag din, utility man, yung nag-aatano ng kope. Quieres kape, Senyor Rizal? Senyor Pepe. Pero pati kayo, si Senyor, por favor. Wow. Sabi ko. Saya Sa naman. Spanish talaga. Wala nga makadalaw sa akin. Kasi nga, wala naman akong barkadang nag-i-Spanish eh. Ano mo katagal ginawa yan? 7 months po kami nag-shooting. 7 months kang Rizal. 7 months po ako nagduro. Paano mo sa- na-shake off yan after? Yung Rizal ano mo? Ginawa ko yung bullet. Ibang-iba, no? Ibang bullet. Ginawa ko autistic. Kasi naman, baka naman tawagin ako sa kalsada, Rizal! Rizal! Pero meron talaga tumatawag sa'yo Rizal noon. Pepe! Pepe! Idol, Pepe! Ganun. Pero it was really quite an experience, no? Playing the role of Rizal, Yes, no? it's an honor for me. It's Diba? a great a great honor and opportunity for me po. Oo. Be able to portray our national hero. Oo. And you will forever be in the library of movies ng Rizal At- sa Pilipinas, no? Nandoon ka naka-embed ka na ron eh. And I Yun ang legacy mo. I thank God. Diba? I thank Habang God naman buhay na na yan. binigay sa akin yung opportunity na yun. Pero aside from Bullet, na napakagandang pelikula, Muroami. Ginawa mo after Rizal yun, no? Yes, after Jose Rizal. Iba rin ang attack mo doon. Pang Metro Manila Film Festival. Yung kinalbo naman ako Grabe doon. naman yun, no? Kailangan malaki daw ang katawan ko. Marilo din yan, no? Direct Marilo din. Oo. Pero Oo. ang hirap po. Pero sulit naman kasi ang ganda naman ng pelikula eh. Sobra. Di ba? Ang Sobra. daming awards. Critically acclaimed. Naalala ko yung dinala namin sa Benude International Film Festival. Kasama ko pa yung si Sunshine noon. Panalo tayo sa both sa People's Award at saka dun sa mismo sa jury. Isipin mo nung tinatanggap ko yung award, akala mo yung laman ng buong auditorium puro Pilipino. Kasi standing ovation, palakpakan. Foreigners. Oo, puro foreigners. Tontuwa. Kasi ang dalawang tayo doon, exhibition, dalawang screening. Yung first screening, puno lang tayo, all seats taken. Pangalawang screening po, nakabukas yung pintuan, may nakaapaw na tao. Yung hindi, apaw na yung tao, nakaganon. Pinipilit na lang manood, parang gano'n. Ganon po nila nagustuhan yung pelikula. Ilang minutes yung pala standing ovation sa'yo? I'm sure medyo may katagalan yan. Matagal. Oo, pag nabigyan ka ng ganyan eh. Gusto ko na nga kumanta eh. Sobrang tagal, no? Audience eh. Isipin nyo, kumakanta kayo, standing ovation Galing, no? Mira lang mangyari yun. Grabe. Kakantahin ko na sana yung kahit Amazing. maputi na ang buko. Na-experience mo yung mga ganyan, no? Yung mga magagandang pelikula na gawa mo. Wala ka bang plano na balikan uli ang mga ganyang klaseng pelikula? Meron. Yung Meron? pa rin naman ang desire ng puso ko eh. Oo. Kasi yun ang binigay sa akin. Namimiss ka lang ng mga audience, ng mga mga fans mo. Kailan lalabas uli sa SESA sa isang ganyang klaseng pelikula? But if ever, kung gagawa ulit ako ng pelikula, gusto ko historical ulit. It has to be a true story. Oo. Kasi iba yung power ng totoong kwento. Iba yung message na nabibigay sa tao. Yun. Kasi yung audience natin kailangan ng mga ganong istorya na merong merong values na naiiwan sa kanila. They be able to improve themselves also. Doon sa napapanood nilang message sa pelikula. Dapat ganun. Oo. Mga kailan yan? Relevance. When is that gonna happen? Is that gonna happen this year or next year? Soon po. Soon po. Excited na tayo, no? Na makita uli si Buboy sa isang
quality film na mamalaki natin sa buong mundo. Ako, salamat. Maraming Diba? salamat. Because yan. you deserve it. Eh. I mean, icon ka ng Thank Philippine you. industry. Thank you. Dapat lang. Namimiss ka lang ng mga fans mo. Ano gusto mo sabihin sa kanila? Yung mga fans mo na sumuporta sa'yo throughout these years. Of course, unang-una, thank you po. Maraming salamat. May God bless you all. At sana po, patuloy nyo po akong subaybayan at subaybayan nyo rin po yung Buboys TV. Meron po kaming Ayan, tama. Invite mo sila. Buboys TV, mag-subscribe din po kayo sa akin. Of course, dito rin, lalo na, yung mga dito rin po sa Julius Babaw Unplug. Huwag nyo po kakalimutan. Thank you. Kasi po, wala po siyang pinapalabas na hindi nyo po kapupulutan ng magagandang bagay, aral para din po Thank you. sa sarili ninyo. Thank you, Buboy. And I'm a big fan of Julius Babaw. Likewise, I'm also a big fan of yours. Salamat. So yung ano mo, Buboy TV sa YouTube to. Na? YouTube. YouTube. Oh, yan ha. YouTube. Sa YouTube po. So mag-subscribe kayo sa kanya. Buboys Oo. TV. Okay? Subaybayan yung buhay. At saka ni abangan Sir. nyo po yung pelikulang gagawin ko po. Ayan. Abangan nyo po. May idea Ayan na nyo ako po. pero excited na ako. Saka na po, pag sarado na, pwede na i-disclose. Excited na ako doon. Lastly, anong secret mo to staying fit and looking young? Exercise and eating the right food. Sa umaga, sinare ko nga sa kanya eh. Mm. Every morning po, empty stomach, nag-juice ako ng celery, Mhm. carrots, Mhm. parsley, with ginger and garlic a little. Pero, ano lang po yun, 3/4 of a glass. Okay. Bang! Yun po ang empty stomach. Every morning, wala Every pong morning. patid. Yes. Ano effect Yun nun? po. Yun po ang papasok muna sa sistema nyo, sa dugo nyo, sa mga ugat nyo, yun muna po. Fresh. Huwag kayong kakain. Anong breakfast? At maganda po, magpa-fasting kayo once a week. Fasting once a week. Turo po yan. Turo Oo. po talaga yan. Even Jesus Christ was doing that when He was here 2,000 years ago. Oo. Kasi dun sa, alam mo sa fasting, dun nangyayari yung healing. Marami tayong nagbabantang sakit, lalo na yun sa mga 50 or 40 pa lang, 40 above pa lang, sa mga sa dumi ng mga kinakain po natin. Ang daming processed food na kinakain po Yes, natin. yes. Sa bahay nyo lang po, I'm pretty sure, marami sa inyo mga magic sarap dyan, mga betchin dyan, processed food na kinakain natin. Soft drinks, naku po. Dito, bawal sa bahay ko eh. Walang soft drinks po. Walang soft drinks sa bahay ko. Wala akong white sugar sa bahay ko. Ang sugar ko sa bahay ko po, mascubado. Uy, healthy, no? Sleep, matulog po kayo maayos. What about exercise? Ano exercise? Ang ginagawa ko, ako nag-exercise po ako, nagtumatakbo ako, I walk also, I walk long. Tapos bike, nagbabike po ako. Boxing, of course, I play golf. Sarap po yung golf kasi green, yan. Yan po. And I love water, I love sea. Yan, dagat po ako. Siyempre, namuro ami po ako eh. So, yun. Siguro yun din na nakaligtas sa'yo, no? Yung training mo sa Moroami, doon sa COVID. Paano mo practice yung paghinga? Tama ka. Diba? Tama kasi nag-dive ako eh. So yung paano ko tipirin yung hangin ko? Kasi 'di ba sabi ko sa isang munggo. Naging 2 munggo. Kung paano ko i-workout yung isang munggo, natipid ko siya hanggang palaguin ko siyang gano'n. Correct. Kasi at lalo na yung pagkain po. Oo. Kung merong bara po yung tubo ko, na yung mga Artery. valve, yung arteries po sa puso, kung mahilig ako kumain ng baka, kung ano-anong mga meat dyan, goodbye na po ako. Wala na po. Hindi na po mangyayari ang interview na to. Oo. Kaso po hindi ako kumakain nun eh. Oo. Hindi naman po ako naiinggit kapag may kumakain sa akin sa harapan ko. Kasi nakain ko na yun dati. Natikman ko na yun. So, hindi po ako naiinggit. So, para po sa inyo, pwede na rin po kayo hindi mainggit kung nakakain na rin po. Dito na po kayo dun sa mga ikalalakas, ikahaba ng buhay ninyo. Of course. Yan, living example, no? Nakita niyo naman itsura niyo. Parang ano lang, 30 years old. Hindi naman, 31. 31, okay. Bata-bata. Kapag nagpaka-humble pa yun. Paka-humble pa. Thank you, Boboy. Thank you. Congrats sa iyo, magandang buhay. Thank you. Congrats, ha? Thank you. So, love yourself. Love your neighbor as you love yourself. Yan duro, di ba? What's the prerequisite? Love yourself. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I already know what would you say. Then you couldn't make this new just by saying I love
sinorkat na po namin para mga pabilis. Da, di, da, 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 di, da, 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 more than once. Da, di, da, da, di, da, di, da, da. More than once. Yes! Thank you! Bye-bye! Thank you. Love you guys. Thank you! That was you. Hello JBR Vloggers! Out na ang ating merch like this hoodie that I'm wearing. First 50 pre-orders will get 1 keychain each. Okay ba yan? O how to pre-order? Eto. Papalakpakan muna. Dahil ang ganda ng bag, yun yung mamit. Ernest, may tawag ang bawat Ernest, di ba? So, ito, Birkin. Oh, Birkin 35. Okay, gold. Birkin 35, Pero ano gold, to eh, gold, ang tag mo dito, hardware. Bilang ko ba siya? Ganda? Ganda kasi Ang ano, ganda, sobra, tropical ganda. country, tsaka hindi nakaka-bore. Alam mo, ang unique nito, ha? Oo. Tapos mamaya, lagyan natin ng bangus. He experienced that 1 week in the ICU. Like, ayoko na makita yun ulit. And those little things do matter to me. And I also tell him my prayers kay Lord na if whatever Alonzo is, tatanggapin ko. Kasi if hanggang dito lang siya, meaning if he can just smile like this every day, di ito na yun. I live my life day by day with him. Julius and Tintin would like to thank the following. Pure Gold, always panalo. David Salon, wherever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation, with you on your journey. Vince Cologne, Love Mist. To order, message tonybbabaw@gmail.com. Enagic from Japan, Kangen Water Machine.